Magandang araw po, si Mike Kanyayahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay Mindset ng isang alerto. Pag sinabi kasing alert, ang common na naiisip natin dito ay or ang usual na naiisip natin dito ay yung yung physical alertness, no. So para bang pag may babagsak na bato, iilag ka. Or pag may dadaan na sasakyan, titigyan mo kung masasagasaan ka ba o hindi. 'Di ba, mga bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo ng stop, look and listen, no? So, yan yung pagiging alert, no. Pero ang naiisip natin yung physical alertness, no. Pero sa totoo lang, ang pagiging alerto ay ay mental activity. Isa siyang mindset, no. So dapat meron tayong mindset ng isang alerto. Hindi kinakailangan na physically alert ka. Kasi kahit mahina ang katawan mo, kahit matanda ka na, pwede kang maging alerto. Alerto, bakit? Alerto sa kaisipan. Yung pagkakaroon ng isang mindset na alerto. Ito ay hindi lang paghahanda sa sa physical danger, kundi pati na rin sa emotional danger. So, halimbawa, kung hindi ka alerto, pwede kang tamaan ng isang lumilipad na object, di ba? Na makakasakit sa'yo physically. Pero hindi lahat na nakakasakit ay physical. Kadalasan ay emotional. Emotional pain. Halimbawa, pagkainis, takot, kalungkutan. So, ano yung tinutukoy ko, no? So, tayo ay nagkakaroon ng mood shift or emotional reaction or negative emotion sa mga bagay na hindi natin inaasahan at biglang nangyayari. Halimbawa, may mga taong hindi natin inaasahan nagagawa sa atin ng hindi maganda or magpapakita ng hindi maganda. Nalungkot tayo or na-offend or nagalit dahil hindi natin inaasahan na magiging ganun yung tao. O kaya naman merong isang sitwasyon na akala mo okay na, biglang-bigla hindi pala, no? Laging may ganun. May surprises, no? May uncertainty. Kung hindi tayo alerto, masasaktan tayo emotionally, no? So para maging alerto, or mentally alert, no? Or actually hindi man mentally, no? Psychologically alert, no? Kasi mental alertness, talino ibig sabihin nun, psychologically alert. Para maging psychologically alert, dapat pinapractice natin yung free thinking. Free thinking, ibig sabihin na any moment, no, pinagagana natin yung ating imahinasyon. Nagkakaroon tayo ng mga wild ideas. Halimbawa, umupo ka sa isang tabi, kasama yung mga mababait na tao.
at tinuturing mong mga taong nagpapasaya sa iyo, no? Nagkikwentuhan kayo. Sometimes, no, minsan kailangan natin ng wild ideas, no? Pwede mong imagine na isa sa mga tao na yun ay gagawa ng problema or bibigyan ka ng no? Bibigyan ka ng sakit ng ulo or biglang magkukos ng kalungkutan mo or bigla kang iinisin or ano pa man, no? Pwedeng mangyari yon. So, pero kung hinahanda mo, no? So, ibig sabihin, meron kang konting doubt. Dapat pinagagana mo yung doubt. Hindi naman dahil sa wala kang tiwala. Kundi, lagi kang nagiging critical. Kasi, sa mundo, walang kasiguraduhan eh. Kita mo nga sa politika, di ba? Walang permanenteng kaibigan, wala ring permanenteng kaaway. Akala mo yung kaibigan mo siya na yung magiging kakampi mo hanggang sa huli, pero yung pala magiging mortal enemy mo. Ganon din sa buhay, no? Hindi lang sa politika. Bakit bakit mayroong maraming mga pamilya ang magugulo, no? Kasi hindi rin nila napaghahandaan na meron talagang tao, kahit kadugo mo pa o mahal mo pa sa buhay, ang magkukos ng sa'yo, ng pain or sadness, dahil hindi mo nga napaghandaan, dahil inexpect mo na perpekto na lahat ng mga nasa paligid mo. Ganon din sa pag-aalaga nga ng hayop, di ba? Yung aso mo na tuwan-tuwa sa'yo, di ba? Hinihimas mo, hinahalikan mo. Pero kung kampante ka, tuloy-tuloy yung paglalambing na gagawin mo, pero hindi mo alam na moody rin pala yung mga aso. Hindi mo in-anticipate na pwede ka palang kagatin ito kapag ka ito ay halimbawa gutom o naiinis o ano man, dahil siyempre mga hayop pa rin yan. So kahit kailan mo na yung aso mo o yung alaga mong hayop, di ba? So kaya dapat alerto ka, no? So paano maging alerto? Halimbawa kung sa inaalagaan mong hayop, habang hinihimas mo, nagkakaroon ka ng konting limitasyon, nililimitahan mo. Pwedeng hindi ka sobrang maglalambing, dahil baka mamaya hindi niya gusto yung gagawin mo. Tatantyahin mo. So, kahit yung mga hayop, no, kahit sila sa isa't isa marunong magtantyahan, alerto sila. Until, no, makikita mo, magkakasama naman sila, payapa, di ba? Pero, alerto pa rin sila sa isa't isa. Ganon din dapat tayo sa ganon din tayong mga tao. Alerto rin tayo sa lahat ng bagay, hindi lang sa kapwa natin tao, hindi lang sa hayop, pati na rin sa mga sa mga pangyayari. Dahil mas madalas ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Expect mo na
sa gitna ng ano, no, ng kapayapaan, merong biglang gusot o kaguluhan. Hindi man mangyari, no, sa sa lahat ng panahon, pero anytime pwedeng mangyari. On the other hand, ang pagiging alerto ay ang pagkaroon ng doubt paminsan-minsan. Hindi madalas, hindi palagi, hindi sobra. Kasi pag sobra, paranoia na yun. At iba ang paranoia sa pagiging alerto. Ang pagiging alerto ay ang pagkapa sa realidad, no? Sa totoong pangyayari o sa mga nangyayari bawat oras, no? Ang pagkapa sa pangyayari moment by moment. While on the other hand, ang paranoia ay ang ang pagkakaroon ng sariling realidad. So, hindi na magkaiba ang doubt sa paranoia. So, yung doubt na sinasabi ko, ito yung ito yung critical thinking. Ibig sabihin, ito yung yung pag-recognize sa bawat oras na something wrong can happen. At anyone can also do wrong. Parang ganon ang mindset natin. So mentally, ipine-prepare mo yung sarili mo para maproteksyonan ka emotionally. So, kasi kung hindi ka prepared, kung hindi ka alert, diyan pumapasok yung emotional disaster, no? So, kumbaga sa kung sa physical, physical disaster, pag hindi ka alert, diyan tayo physically na nasusugatan. Pero emotionally, dapat ready tayo na any moment pwede tayong maging malungkot, pwede tayong maging pwede tayong matakot, o pwede tayong magalit, or pwedeng yung mga taong hindi natin inaasahan na gagawa nun ay yun ang nag-cause para malungkot tayo, magalit, o matakot, no? Kung hindi tayo alerto, sigurado, no, masama ang loob natin dun sa taong hindi natin inaasahang magdudulot sa atin ng kalungkutan, no? Kung di tayo alerto, parang hindi natin matatanggap yung surprises, no? Matindi yung negative na emotion. So, devastated tayo emotionally. So, kaya para maging psychologically alert, i-expect natin na laging may killjoy, no? Maging tao man yan o bagay, laging may killjoy. Pag sabing killjoy, yung sa gitna ng kaligayahan mo o kapayapaan mo, biglang-bigla sisirain. So, panira, laging may panira, no? At yun ang pinaka nakakainis na moment, no? Yung parang may panira ng moment, no?
pero hindi mo na masyadong hindi mo na masyadong mararamdaman yung moment na sinira kung ikaw ay alerto. At ang pagiging alerto ay hindi ginagawa doon sa oras kung saan nagaganap yung surprises. Dapat pinagagana mo ito sa oras ng katahimikan, sa oras ng kapayapaan, at sa oras na tila imposible ang isang bagay na mangyari. So yun, ganun yung pagiging alerto. Kaya ganun din, no, sa social media, no, pag nag-post ka, no, maaaring nag-i-expect ka ng isang reaction, no, pero expect mo lahat ng reaction. Expect mo na merong magla-love, expect mo na may tatawa, expect mo na may mag-e-angry, no? Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho, di ba? At bawat tao hindi rin pare-pareho ang mood all the time, no? Yung taong nagla-love sa isang klase ng post, pwedeng anger sa same post. Or pwede naman same post, love yung isa, pero another post pero iba yung tao, anger, no? angry yung ganun. Napaka-uncertain, napaka-unpredictable ng tao at ng mga bagay-bagay, lalo na mga pangyayari. Kaya mas dapat lalong handa tayo, lalong dapat na alerto tayo. Huwag tayong kampante, huwag tayong masanay, lalo na kung tingin natin ang paligid ay payapa, mas lalo tayong maging alerto. Walang pinagkaiba ito sa bagyo, na nasa loob ka ng isang mata ng bagyo na payapa, tahimik, pero hindi mo alam, any moment biglang mabagsik ang hagupit niyan. So, ganoon din sa buhay. Hindi tayo magiging alerto sa oras ng uncertainty. Dapat maging alerto tayo sa mga oras kung saan akala natin walang mangyayaring hindi maganda. Kaya sa mga tao na inaakala natin na kampante ang loob natin, minsan isipin natin meron diyang killjoy, no? Nang sa ganun, makailag naman tayo kahit papaano, para hindi tayo masyadong mahagupit ng hindi inaasahang atake sa ating kapayapaan at kaligayahan. Yun lang po. Ito po si Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat. May the force be with you.